Ladies and gentlemen, nagmahal ka ng lubos, ibinigay mo ang lahat, pero iba pala ang kanyang agenda. Hello guys, so ang topic natin for today, ito, mga signs na kailangan ka lang niya pero hindi ka mahal. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating aalamin ang mga signs na kailangan ka lang niya pero hindi ka mahal. So, at number 1, eto, yung kailangan ka lang niya kapag tag-L or nakakaramdam na naman siya na gusto na naman niya ng S. So, ito yung mga pagkakataon na hindi ka pinapansin. Niha-niho, hindi siya nag-message, walang contact, walang update sa'yo, pero bigla-bigla na lang yan darating or magpaparamdam kapag gusto na naman niyang tumikim sa iyo. Ito yung literal na gusto niya ng S, yung action, okay? So, kapag ganito ang laging setup ninyo, wala yan. Walang pagmamahal ang ganitong relasyon. Ang tanging hinahangad lang niya sa iyo ay ang bagay na yun, yung S, okay? Kaya kapag nakakaramdam yan ng kakaiba, andyan na naman siya, umaali-aligid. Pupuntahan ka para sa bagay na yan. Yan ang isang sign na hindi ka mahal niyan. Pero kailangan ka niya kasi ikaw ang nagbibigay, ikaw ang nagpro-provide ng bagay na yon na kung saan ay pinapaligaya mo siya. Okay? So ayan po, ang number 1. Number 2, ito, yung mabait lang siya kapag may kailangan sa iyo. So, ito yung mga pangangailangan na madalas ay mga material, pera, or kaya yung mga pinapabili niya, anything na gusto niya, andyan siya. Nag-aastang mabait yan. Nilalambing ka. Yung tipong napaka-sweet niya sa iyo, pero siguradong may kapalit yan. Okay? Kaya kapag napapansin mo na may ganitong style ang partner mo, nako, siguradong ginagamit ka lang ng tao na ito. Yung kapag meron siyang pabor na hinihingi sa iyo, ibinibigay niya ang mga gusto mo, lalong-lalo na sa usaping S, di ba? Talagang todo performance pa yan. Pero huwag ka. May kapalit ang serbisyo na yan. May kapalit ang kasiyahan na iyan. At alam mo na, kasi siguradong pera, siguradong meron niyang ipapabili. Madalas ganyan ang mga style ng mga ganitong mga tao. So kapag ganito, wala talagang pagmamahal. Okay? Kasi ang taong nagmamahal, hindi ka gagawing gatasan. Kumbaga, naggagamitan na lang kayo kapag ganyan. So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung inaasa niya lahat-lahat sa iyo. Lalong-lalo na kapag yung isang partner ay nakakaangat sa buhay. So, yung mga ganitong mga tao, inaasa lahat sa partner. Nako, mga linta ito. Andyan lang sila kapag meron silang kailangan, okay? Or kaya nakikipagrelasyon sa iyo dahil may pakinabang sila, di ba? Kapag wala na silang mahit-hit or mahut-hut sa iyo, maglalaho na yan kasi wala na eh. Nakikipagrelasyon lang yan sa iyo dahil sa mga nakukuha niyang pabor, material, pera at lahat-lahat na. Aside from that, wala na. So, kumbaga, inaasa na niya lahat sa iyo. Wala siyang kayang ibigay or i-provide man lang, kundi yung kanyang katawan. At wala na.
kung tunay na nagmamahal yan, at least man lang, gumagawa rin siya ng paraan na makipag-meet halfway kahit sa mga bagay-bagay na hindi naman material, kahit sa aspetong moral, aspetong emosyonal, aspetong physical, o ay may naiaambag siya, hindi kailangang material lahat. So, kapag ganyan ang napapansin mo sa partner mo na lahat-lahat na lang ay nakadepende sa iyo, inaasa sa iyo at wala na siyang inaambag sa relasyon ninyo, hindi ka mahal niyan. Ang mahal niyan ay yung convenience na nakukuha niya sa iyo. So, ayan po, ang number 3, number 4, ito yung nawawala siya kapag taghirap. Oh, nako. Dito sana yung mga pagkakataon na nandyan siya, di ba? Kasi nga, may mga suliranin, may mga problema, may pinagdadaanan, di ba? Pero itong partner mo, itong karelasyon mo, dito pa siya talaga lumulubog or nawawala na literal. So, kapag ganyan, red flag na agad-agad yan, di ba? Sa halip na andyan siya para suportahan ka, wala siya. Ni anino niya, hindi mo makita, ni mag-message sa'yo, kukumustahin ka, or at least man lang ay magbibigay ng suportang moral, wala talaga, di ba? Maaasahan mo lang ulit yan na babalik or magpaparamdam ulit kapag naayos na ang lahat, kapag okay na ulit. So, kapag ganito, ang karelasyon mo, wala na. Hindi ka mahal niyan, okay? Kasi ang taong nagmamahal, dito siya umaalalay sa iyo kapag talagang lugmok na lugmok ka, kapag naghihirap ka. Ganyan ang tunay na nagmamahal, okay? So, ayan po, ang number 4. Number 5, nagpapakita lang yan ng affection pero may kondisyon. Kapag ganito ang ginagawa ng karelasyon mo, wala na yan, di ba? Walang pagmamahal sa ganyang relasyon. Ikaw lang siguro yung nagmamahal, pero siya wala. Kasi bakit kailangang may kondisyon? Di ba? Kapag nagmamahalan ang dalawang tao, ang mga kondisyon na yan, hindi sa mga ganitong bagay. Example na lang, di ba? So, pagbibigyan ka or talagang makikipag-es sa iyo, pero kailangang meron kang ibibigay sa kanya at kadalasan ito ay mga material at pera. Okay? So, kapag ganito, wala yan. Walang pagmamahal yan. Kailangan gawin mo ang mga kondisyon niya. Hindi yan pagmamahal kapag maraming kondisyon na inilalatag sa iyo, no, no, no. Umalis ka na sa ganyang relasyon kasi hindi ka mahal niyan, okay? So, ayan po, ang number 5. Number 6, ito, yung walang intimacy. Diba, magkarelasyon kayo, magpartner, pero wala yung bagay na yon. Naku, pwede ba yun? Ang hirap naman yata na makikipag-relasyon ka sa isang tao, pero hindi pwedeng humantong sa ganon. So, kumbaga ay talagang ipinagkakait niya ang bagay na yan. Pero magkarelasyon na kayo, di ba? So, ano nga ba ang purpose ng relasyon ninyo kung wala naman yung bagay na yan, di ba? Useless. Kahit mahal na mahal nyo ang isa't isa, ito na yung pinaka-best na regalo ng dalawang nagmamahalan. Kaya kung walang ganito, wala, promise. Yung pagmamahal na yan ay isang scam, okay? Siguro nakikipagrelasyon lang yan kasi meron siyang nakukuhang benepisyo sa iyo. Ganun lang yun. So, hindi ka mahal niyan, okay? So, ayan po, ang number 6. So, ayan po, ang iilan sa mga signs na kailangan ka lang niya pero hindi ka mahal. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe